Dinurog ni Quan Wan Pikhen ang iron bowl sa kanyang kamay. Galit sa mga mapagmataas na tao na ito, agad siyang lumingon sa kanyang pinakamahusay na mandirigma. Inutusan niya siyang pumunta at masira ang parehong mga binti ng anak na ito ng mga ngalakal na si Hapyang, tinanong kung ito ay si Lord Chen Hajisan. Ipinaliwanag ng isa pang lalaki na ang Panginoon ni Cheng Hang ay nagsasagawa ng kapwa kapaki-pakinabang na kalakalan sa kanila para sa mga henerasyon, at kung tumaas ang sitwasyon, mapapahamak nito ang mga relasyon sa hinaharap. Ang mabibigat na toro ng bakal ay nahulog sa sahig na may tinak mula kay Quan Zanger. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga tauhan na bilang isang ama, hindi siya tatayo at bantayan ang kanyang anak na mapahiya at itapon sa bilangguan na nakikita ang kanilang reaksyon. Sinabi niya na handa na siyang pumunta sa kanyang sarili at airing ang leeg ng brat na mandirigma na ito, sinubukan na ihinto ang Panginoon, na humiling sa kanya na pigilan. Nag-alok siyang mag-isa, tulad ng isang mandirigma, at nanatili sa ibang tao, na pinag-uusapan na wala silang magagawa tungkol kay Quan at pinahahalagahan ang scoundrel na ito. Nangako ang taong may balbas na lapitan ang sitwasyon at hiniling ang mandirigma na gawin ito. Ang lahat ay kailangang mangyari ng tahimik upang walang malaman. Ngayong gabi na sa patio ni Namgang, ang isa sa mga miyembro ng pamilya ni Namgang ay lumapit kay Ho upang ipaalam sa kanya na hiniling ng kanyang ama na iparating na ang mga negosasyon ay maaaring huli na sa gabi, inirerekomende niya na bumalik si Ho sa panauhin at magpahinga. Pumayag si Ho na sumama sa kanyang kapatid na gusto nila na makakain, at napapagod siya sa patuloy na mga stairs na nakadirekta sa kanila, hinalok niya na samahan sila sa silid. Samantala, isang mandirigma na ipinadala ni Quan ay lumitaw sa isa sa mga rooftop. Pinanood sila ng mandirigma at nagtaka sa kanyang isip na siya ay inutusan na mag-alala tungkol sa pakikipaglaban sa isang bata na hindi nagdulot ng isang malubhang banta, at ang lahat ay para lamang sa pagkakaroon ng buhay. Hiniling ni Ho sa kanyang kapatid na pumasok muna sa loob at magpahinga. Siya mismo ay nagpasya na maglakad, dahil kumain siya ng maraming at kailangan mo lang na huminga ka, nagbiro ang kapatid. Hiniling din niya sa kanya na huwag manatili sa labas ng matagal at bumalik sa lalong madaling panahon. Ngunit ang pagnanais na maglakad ay hindi dahil sa sobrang pagkain. Naramdaman niya ang pagkakaroon ng isang hindi pinag-aralan na panauhin. Kahit na ang isang tao na itinapon sa gitna ng karagatan ay maramdaman na ang mahirap na hitsura mula sa milya ang layo. Lumakad si Ho sa kalye, paminsan-minsan ay tumitingin sa likod. Maingat niyang sinuri ang iba't ibang panig, sinusubukan upang makahanap ng isang bagay. Napansin ni Ho na ang pagtusok ng titig na sumisilip mula sa isang lugar sa kadiliman. Pagkatapos ay tinanong lamang niya ng malakas kung gaano katagal maghihintay ang mandirigma. Pagpili ng tamang sandali ay magalang na hindi bababa sa pagpapakita bago magkaroon ng problema. Dagdag niya, nagulat ang mandirigma, dahil ganap na tinanggal niya ang lahat ng mga bakas ng kanyang presensya gamit ang turtle breath technique sa pagiging perpekto. Gayunpaman, kahit na halos 20 metro ang layo mula kay Ho, naririnig niya ang nalilito na paghinga ni Ho. Tinakpan ng mandirigma ang kanyang bibig sa kanyang kamay, iniisip na dapat itong maging isang trick. Naniniwala siya na ang binata ay simpleng nagpapasigla sa kanya. Bakit ka nag-aalangan? Napagtanto mo ba na malapit ka nang gumawa ng isang bagay na masama? Itinapon ni Ho ang dalawang katanungan na nadagdagan lamang ang kanyang mga pag-aalinlangan, at pagkatapos ay sinabi niya na ang mga mandirigma ay walang kumpiyansa. Ang mga mata ng warriors ay naging pula na may galit habang ang mga saloobin ay nagsimulang punan ang kanyang ulo. Mga saloobin na totoo na hindi siya masyadong dalisay at marangal bilang befits isang pinuno ng Hapyan, ngunit iyon mismo ang hindi niya kayang bayaran. Kung walang nalaman, walang dapat patunayan, naisip niya, sapagkat si Ho lamang at siya ang narito, nagpasya siyang gawin ito upang ang batang lalaki ay hindi makalakad kahit na sa isang buwan. Plano ng mandirigma na mag-sneak mula sa bubong at lumapit kay Ho mula sa likuran, ngunit sinabi sa kanya ng ulo na si Ho na nasayang niya ang lahat ng kanyang pagsasanay. Malakas ang sipa na ang mandirigma ay bahagyang pinamamahala ang mag-block. Gayunpaman, kahit na ang block ay hindi nagligtas sa kanya, at siya ay lumipad ng diretso sa dingding. Nang ahas kang mag-atake mula sa likuran, na ipinapakita ang iyong pagnanais na pumatay mula sa lahat ng panig.
Ano ang nais mong makamit doon? Mukhang nagkakamali ka sa akin para sa isang piraso ng dumi. Mahinahon na sinabi ni Ho, ang mga salitang ito ay tila mayabang sa sundalo, tulad ng mula sa isang tao na nag-overestimate ang kanyang sarili na tumatawag kay Ho na isang scoundrel. Itinulak niya ang pader at muling nakulong sa kanya. Hinawakan niya ang batang lalaki ng magkabilang kamay, sinusubukan na pilitin siya ng may lakas. Sa dalawang welga na ito, inilalagay ng mandirigma ang lahat ng kanyang pagsisikap sa pagbagsak. Ngunit mula sa kalmado ng ngiti sa mukha ni Ho, malinaw na hindi siya nasasaktan, at kahit na tinanong ng may sarkastiko, ay ang lahat ay may kakayahang mag-iwas ka ng kanyang pag-atake, na natigilan ang mandirigma. Nabanggit niya na may utang siya sa isang mabuting guro na nagturo sa kanya nito. Pagkatapos ay hiniling na ihatid ang sumusunod na mensahe, sa susunod, magpadala ng isang tao na mas malakas kung hindi mo plano na manatili dito. Hiniling niya na iparating ang mensaheng ito sa ama ng malabag na scoundrel na iyon. Ang mandirigma ay naging mas galit, sumigaw, magsara at may galit, binigkas, kung gaano ka manggahas na anak ng isang ordinaryong mangangalakal. Walang pagpapatuloy ang pag-atake mula kay Ho na pinatahimik siya ng ilang minuto, tiyak na hindi niya magagawang magbigkas ng isang solong salita. Inatake siya ni Ho ng pisikal, ngunit itinuro niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang stream ng enerhiya na sapat na upang ilagay ang scoundrel sa kanyang lugar. Tumayo siyang tahimik na nakikinig sa ubo ng mandirigma habang nakabawi siya mula sa pag-atake. Pagkatapos ay mayroong tunog ng isang old man na tila malapit at pinapanood ang lahat. Sa pamamagitan ng pagkakataon, ito ay si Chuangye na nagtanong kung okay ba si Ho, kahit na ang isang buhok ay bumagsak. Kalmado ang sagot ni Ho. Sa kabila nito, ang old man ay patuloy na nagpahayag ng pagdududa sa kanyang mga salita. Bigla, lumingon siya sa gilid, tinitingnan ng mabuti. Tiningnan niya ang mandirigma na tila nakaranas, at tinanong, kaya papalapit na siya. Napagtanto ni Chuang kung sino ang nakatayo sa harap niya, ngunit ngayon ang estado na ito ay malinaw na hindi kahawig ng ordinaryong mandirigma na inaasahan ng batang si Tanju Chuangye na tinanong ni Jing Ho kung kilala niya siyang nakatayo sa likuran niya. Sumagot si Ho na siya ay isa sa mga pambihirang martial artist at pinuno ng piling division ng Park Pen Clan. Matapos marinig ito, mahinahon na sinabi ni Ho, well, okay, na tumatawag kay Ho isang nakababatang kapatid, ipinaliwanag ng old man na hindi ito isang sitwasyon na gaanong-gaanong ginawang. Ang katotohanan na ang pinuno ng lipi ng Penga ay nagpadala ng mandirigma na ito sa kanya ay nangangahulugang wala siyang balak na iwanan lamang ang sitwasyon. Well, napag-usapan mo na ito sa araw. Paalalahanan siya ni Ho, kahit na ang old man ay may hula lamang at kaunting pagmamalabos noon, ngunit kung ang pinuno ng lipi ng Penga ay nalaman na kahit na ang kanyang mandirigma ay hindi maalis ka, tiyak na bibigyan kanya ng pansin at personal na darating. Dahil dito, hiniling ni Chuangye kay Ho na makinig ng mabuti sa kanyang payo. Nagpanggap si Ho na hindi napansin, ngunit iginiit ng old man, na nagpapaliwanag na talagang nag-aalala siya sa oras na ito, kung ang punong-punong si Penga mismo ay namamagitan, maging ang pinuno ng Chonghajan, ay hindi maprotektahan ka. Nagpatuloy si Chuanga. Pinagsalita niya ang mga salitang ito pagkatapos ng ino, na naglalakad kasama ang kanyang mga daliri na sumasakop sa kanyang mga tainga, na hindi nakikinig sa old man. Sa katunayan, si Ho ay kumilos ng higit pa sa kanyang mga inaasahan, at posible na ito ang pinuno ng lipi ng Penga na magkakaroon ng mga uling na nasusunog sa ilalim ng kanyang mga paa, na nagpapahiwatig sa kanyang hindi may iwasang pagkabigo. Habang naglalakad palayo si Ho, lumapit si Chuangye sa nasugatan na mandirigma at tinanong kung tama ba siya. Ibig sabihin habang nasa bahay ni Quan Wan Pikhen, huli ng gabi, ang sundalo ay natagpuan na walang malay sa pasukan sa pangunahing punong tanggapan, at agad na dinala dito. Walang malubhang pinsala, ngunit siya ay walang malay. Itinuring ng balbas na lalaki ang sitwasyon bilang isang kompletong kabiguan sa parehong bahay, ngunit na sa umaga, nadama ng mandirigma ang bigat ng isang kamay sa kanyang leeg. Ito ay ang kamay ni Quan Wan Pikhen, at kung sino ang nagagalit. Ipinadala kita upang masira ang kanyang mga binti, ngunit sa halip ay bumalik ka sa akin na talo.
Ang mandirigma ay pinatawad ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na si Ho ay maaaring makita mismo sa kanya sa kabila ng mga diskarte sa anino at gumamit din ng isang proteksyon na kalasag. Sinubukan niyang ipaliwanag na si Ho ay isang napakapangkaraniwang tao, ngunit itinapon lang siya ni Quan laban sa dingding. Naniniwala siya na ang mandirigma ay simpleng underestimated Wu at lumapit sa kanya ng ligtas, at ngayon siya ay gumagawa ng isang dahilan. Sinabi ni Quan na kakailanganin niyang makita ang batang ito mismo, ngunit ang balbas na mandirigma ay humingi ng tawad at iniulat na ang lahat ay napag-alaman lamang tungkol sa malapit na pagdating ng pinuno. Quan Wan pikhen at huminga sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin ng tahimik, pinipigilan ang kanyang galit. Tumayo si Nambang Jin sa harap ng kanyang mga mandirigma. Sila ay mga burat na lalaki, armado at disiplinado. Naglinya sila sa magkabilang panig, na gumagawa ng paraan upang maipasa siya. Ang marangal na tao ay dahan-daang lumakad at may kumpiyansa. Ang pinuno ng lipi ng Namgang ay kasama niya, tinalakay sa kanya ang pagbabalik sa kuta. Inaasahan nila na manatili siya hanggang sa libing, ngunit hiniling ni Namgun Jin na maunawaan iyon, bilang pinuno, marami siyang bagay na kailangang harapin kaagad. Ipinaliwanag ni Namgang Jin na wala siyang libreng oras upang magdalamhati sa kanyang kapatid. Tulad ng iba pang mga miyembro ng angkan ng Namgon, na naglalakad sa kalye, nag-utos siya ng paggalang sa lahat. Ang mga tao ay yumuko sa harap niya at sumigaw sa koro, kaluwalhatian sa Panginoon. Nakatayo sa likuran ng mga taong ito ay si Ho, na malinaw na maramdaman ang enerhiya na nagmula sa Panginoon. Naalala niya ang mga salita ng guro at inamin na tama siya. Nakakagulat ang kanyang kamahalan. Madali niyang pinigilan ang iba pang horror na may kaunting ngiti lamang. Ang Sword King Namgang Jin ay isang tunay na Panginoon na nakipaglaban sa pinuno ng demonyong sekta para sa kataas-taasang kapangyarihan. Sa sandaling iyon sinabi ni Ho, gusto ko siyang labanan. Isang araw, natalo siya ng damdamin, at napansin ito ng kanyang kapatid, nagtanong, ano ang nangyari? Gayunpaman, sa sandaling tinanong niya ang tanong, napansin ni Ho ang ibang tao na interesado. Siya ay isang stocky man na may dalawang sides na tumayo mula sa karamihan. Ito mismo si Gun Pikhen. Nahulaan ni Ho na ang bago sa kanya ay ang parehong scoundrel mula sa Pang, Lord Habok of Pang sa hitsura Quan ay nagpapaalala sa kanya ng isang maliit ngunit napakalakas na oso ay. Maaaring sulit na subukang labanan din siya. Nakilala ni Chairman Namgang ang pinuno ng lipi ng Pang at tinanong kung bakit siya nagdulot ng gayong abala. Isinasaalang-alang na ang kanilang mga kilalang panauhin ay naghahanda para sa isang mahabang paglalakbay, binigyang diin niya, muli, na ang lahat ng nangyayari sa kanilang mga teritoryo ay dapat magpasya ayon sa Clan Sangga batas ng walang anumang mga pagbubukod. Lumingon si Quan sa ulo ni Namgang at naiinis na tinanong kung siya ay mabaigo sa kanya hanggang sa pinakadulo. Binigyang diin ng pinuno ng lipi, sa sandaling muli na ayon sa mga patakaran, ang kanilang mga pagkakamali ay dapat na inihayag sa publiko at parusahan sa harap ng lahat, isinasaalang-alang ang karangalan at dignidad ng trio, personal niyang isinasagawa ang parusa at ipinadala sila sa bilangguan. Bilang tugon, sinabi lamang niya, kung anong kahihiyan. Nagsimula siyang magalit at sinabing anuman ang gusto niya. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang nakangiting old man, si Chuang Quan Wampi agent, nagagalit, sumigaw sa kanya, na hinihiling na sabihin niya ang isang bagay sa halip na tahimik lang. Ngunit sumagot ang old man na kung sila ay parusahan ayon sa mga patakaran, wala siyang maidaragdag. Nabihag at tinawag siyang ganap na walang silbi. Pinayuhan siya ng iba na panatilihin ang kanyang cool, na nagpapaalala sa kanya na may mga bagay na magagawa mo at mga bagay na hindi mo magagawa. Ito ay nang makialam si Namgun Jin, na tinatanong na kahit na humingi ng tawad si Quan, ano ang nag-iisip sa kanya na tatanggapin sila. Pagkatapos ng lahat, ang panganay na anak ng ulo ng angkan ng Panga ay sumalakay sa kanyang anak na babae at iniwan ang mga bruises sa kanyang malambot na katawan. Gayun din, ito ay si Jin na nagawang mapapatay ang salungatan habang si Quan ay naghahari nito, na nagdaragdag ng gasolina sa apoy. Tinanong niya si Quan na huwag maliitin ang mga ngalakal. Kung tumaas ang sitwasyon, handa na si Jin na ipakita sa kanya kung ano ang may kakayahang gamitin ang lahat ng mga mapagkukunan ng angkan ng Chanejong.
Ang pag-igting sa pagitan nila ay lumaki sa bawat sandali. Nagkatinginan sila sa isa't isa, nais na sabihin ng higit pa, ngunit ang pagkakaroon ng iba ay nagpigil sa kanila.